Kain tayo guys. May bone marrow pero walang bulalo. Pero hindi ako nasarapan. Sabi ko nga be, ako na ang kakain para next time hindi mo na ito orderan. So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa restaurant dahil kakain naman tayo ngayon ng local food nila. Nakakatuwa lang yung ganda ng kalsada nila. And yun talaga yung kinikare ko, di ba? Hi be! It's si Francis Canin. Welcome back to my channel! Be, kung bago ka sa aking channel, huwag mo naman kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe naman na aking video. Itag mo ako sa mga stories mo, be. Pag nanonood ka ng YouTube videos ko, itag mo ako sa Instagram, tag mo ako. And, be, pagkalit naman itong video ko. Dahil, paus na ako. Char, maroon dahilan. Ayan, for today's video, be, andito pa rin ako, be, sa Garden of the USSR. Ang best city in Kazakhstan, ang Almaty. Yes, andito tayo sa Kazakhstan, be. And for today's video, samahan nyo ako dahil tayo ngayon ay mag-food trip. Punta tayo dito sa may restaurant sa likod ko. Pangalan niya is Navat. Sikat siya na kainan na restaurant dahil sa kanilang magandang ambience. And tara, samahan nyo ako. Medyo social to, so samahan nyo ako. Mahihirapan ako ito, mahihiya ako. And kung ready na kayo, magdala din kayo ng pagkain dahil baka magutom kayo, magkasisihan pa. Okay? Sabihin nyo, be, nagutom ako sa video mo. Oh. Magdala din kayo. Ambag-ambag din. May ambagan tayo talaga, guys. Okay? Ready na? Okay. Bigyan kita 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ready na kayo, guys? Ready na ako. Gutom na ako. Anong oras na? Tara, let's eat! So, andito tayo ngayon sa may Dostik Avenue. Nakikita niyo ba yung building sa likod ko? Ayun yung feeling ko na mga authentic na building dito ng mga Soviet, post-Soviet, mga former Soviet members. Yung may mga dome na may patulis. Pagkaramdam ko ganon. Kasi yun napansin kong common architecture ng Azerbaijan at saka ng Kazakhstan. And may iba tayo, on this street, on this avenue, maraming restaurant guys at saka maraming trendy na restaurants. So actually, sarap mag food trip. And itong Navat na ito, na restaurant, is malapit to sa may Kobe Hill. Napupuntahan din natin mamaya. Pero for now, gutom na ako. Kain tayo. Kung wala kayong alam guys sa pagkain ng Kazakhstan, pagkain nila is grabe, super mix din talaga dito. Hindi lang basta Kazakh, pero more of food from Central Asia. So ito na guys. Guys, may iba lang ako dito sa Kazakhstan, merong mga advertisement ang Malaysia sa kanilang tourism na Malaysia Trolley Asia Visit 2026. Pero in fairness, wala tayong ganyan. DOT PM nyo ako na mag-iikot-ikot, magre-recorrida ako sa bansa.
dito guys, meron silang pa-complementary na cow milk with salt. Tikman natin to guys. Okay. Hindi ko alam para saan to pero malay nyo papagana. So, order muna ako guys So, ito na guys, meron na tayo ditong manti. Ito yung parang dumpling nila. Medyo malaki siya than expected ko sa picture. So, tikman natin siya. It's my first time trying this. So, yung binili ko guys is yung fried. Kasi gusto ko fried eh. So, sausaw natin siya dito. Tikman natin. Medyo hindi ko nagustuhan yung lasa ng meat niya. Medyo matapang na lasa na. Parang lab ata to. Lagyan nga natin ng suka. Sabi niya, ayoko na lasa ng meat, pero good. Kailangan ganyan guys, marunod kayo makapag-plastic. Wala naman kasi sila magagawa be, dahil ganoon talaga yung lasa ng lamb. Yung lamb talaga minsan, may onting lansa. So yung lasa niya, thank you. So, yung lasa niya guys is ang bango ng pagkain ko. Yung lasa niya, makapal yung dumpling niya. Hindi siya parang siomai na. Hindi. Dumpling talaga siya. Ang kapal ang balot niya eh. So, para dun sa kinain natin, masarap siya. Ang gulo ng review na to. Yung meat niya is medyo may lansa ng lamb. Alam mo yung aftertaste ng lamb? Ganun. Very subtle lang naman. Sensitive lang ako dahil wala pa akong kinakain today. Tapos, ang flavor niya, subtle lang eh. Hindi maalat. Medyo matabang siya. Yung ganun na parang super subtle lang yung flavor. Tapos yung sauce niya dito, it's like tomato puree. Masarap naman siya agad. So, binigyan din nila tayo dito guys ng complimentary na tinapay. Subukan natin ito tinapay nila. Kung tinapay nila, kapareho nung mga donut sa Pilipinas. Wala lang siyang asukal. Yung pinipritong donut, yung lasa niya. Masarap ito kung merong sugar syrup or asukal. So ito naman guys, tikman natin itong kanilang pinagmamalaking pilov or flav or pilaf. Tikman natin to. So ito guys, kung naalala nyo sa video natin sa Azerbaijan, meron silang ganito din. Pero ang kinabahan ng filap nila doon sa Azerbaijan na kaya hiwalay yung sa kanin ng niluto at sa kanila naka-mix. So nababad yung lasa nung pagkain sa kanin. So flavorful yung kanilang rice dito. At may kita nyo, iba yung rice nila dito ah. Kain tayo guys.
Mm. Parang malapit na bigas yung kanin nila. Sarap. As of now, ang nalasa ko yung saffron. Mm. Gusto ko yung lasang meat net. Gusto ko yung meat neto kasi sa meat noon. Meron pa tong mga quail egg, meron pa tong mga quail eggs, raisin, carrots, potato, ano to? Mm. Sobrang sarap, guys. Siyempre yung sili, guys. Hindi na. Wow. Mm. Can I have picture of iced tea? Can I have menu? Ah. Ayun guys, hirap sila dito sa English. So, challenge. Turo-turo na lang. Kahit paano mabait naman yung iba. Anyway, itong pagkain nila, nagkakalaga na to ng mga nasa $7, $350 to 400 pesos per meal. So, pwede na din. Mura na din yun. Tikman naman natin dito guys yung karne ng kabayo dito. Wow! Tapos yung karne pa ng kabayo is very malambot. Tapos, ito yung malambot. Tapos, alam mo yung mayroon siyang fat, kaya sa mahaw mantika. So, at least hindi siya dry, di ba? Hi be! It's me, Francis Candier! Be, magta-travel kami ni Kate Toretto ngayong October-November sa Pakistan. 6 amazing days of fun, immersive cultural experiences mula sa Islamabad, Mingora, Malamjaba at Kalambali. Welcome to Pakistan! Sama-sama tayong magta-travel, kakain, mag-i-explore at mag-i-enjoy. Tour packages starts at $699 USD. Meron ng breakfast, shared accommodation for 6 days and 5 nights, airport to hotel transfer, at group chat access sa amin. Visa fees and airfare are not included. Maximum of 3 payment installments. Pwede sa solo, sa friends, sa lovers, pati sa it's complicated. Kaya ano, tara na! Sama na sa amin. Let's travel in Pakistan! Ayan guys, so nag-spray sila dito ng mist kasi sobrang dry. Guys, ang ganda, parang meron ditong concert lang, oh. Let it go, psh, let it go, psh. Oh, kundi naman be, ano to? Sa gabi ng lagim. Naging Halloween pala. So alam mo ba, naniniwala na ako ngayon, ang Almaty is City of Fountains. Kasi ang dami nilang fountains. Konting kibot dito, fountains. And ngayon nag-rent na ako ng scooter para mas makapag-ikot-ikot tayo at mas ma-appreciate pa natin yung ganda ng kanilang lugar. And syempre para may maharap tayong makakainan dahil medyo naghahanap talaga ako ng panghimagas. Na-stress ako ng medyo matagal dahil ayaw tanggapin nung walang dumadating na OTP. So, tara na, mag-ikot na muna tayo. Okay, drive safely Francis ha. Safely. Ang daming government offices dito guys.
So ayan guys, dito tayo ngayon sa may Koktobi Hill para mag cable car para makita natin ang view from taas. Medyo hiningal ako dahil may pogi sa likod ko. Charot. Hiningal ako kasi katapos ko lang guys mag scooter, maglakad, paakyat hill nga diba? Ay, so bakit na sana ako guys? Ito na yung building katabi ko kaso sabi ko parang ang sarap mag ice cream dahil mainit at dehydrated na talaga ako. Hindi ko lang makatuto sa dehydration ko to pero meron akong tubig. Kaya sarap yung ice cream nila dito Ito yung ice cream shop sa harap mismo na itong Koktobi. So nagbayad na ako guys ng 8,000 tenge para sa round trip ticket natin dito. Hi. Wow. In fairness dito guys, self-service yung pagsakay. Wala nag-a-assist sa pagkasakay at sa pagbaba. So tingnan natin kung meron bang hikisiksik pag pumasok ako. Isang malaking pamilya pa naman yung mga nasa likod ko. May kasamang mga bata. Andito na tayo ngayon guys sa ibabaw ng Koktobi. Nakakaloka. Alam mo yung sumakay lang ako dito. Hindi ko alam anong pupuntahan ko dito. So dito sa taas guys, isa pala siyang amusement park. So meron sila ditong Ferris wheel, merong mga sasakyan na mga pambata, meron din silang ang tawag dito, toboggan, yung manual roller coaster. Actually naisip ko sana yun na lang ginawa kong way pababa para mas fun. Pero wala na Sabagay, pwede parang gumastos ulit. Gastos ang gastos. I'm in love with you. Medyo nakakatakot yung tunog ng mga rides dito Woo! Ayan yung mga pabigat dyan, dito kayo mag-trampoline. Hello! Hi! It's here! First, Kazakhstan. Yeah, first time Kazakhstan. First time. Yeah. Rahmat. Welcome. Thank you. Say the video. Welcome to Kazakhstan. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome. You say welcome to Kazakhstan. 1, 2, 3, go. Welcome to Kazakhstan. Rahmat. Thank you. Spasibo. Guys, parang bigla kaming binabagyo na ngayon. Wow! Kaya naman pala bumabagyo guys may kumakanta May nagkakaraoke ngayon guys Sira tuloy yung ating panahon.
So, itong Cocto Bihil nila guys, in short, parang yung, ano pa ng amusement park sa ibabaw ng Tagaytay? Parang ganun to. May magandang view, may amusement park, may kainan, may statwa ng The Beatles, may restaurant. At medyo naboringan nga ako dito sa Cocto Bihil dahil masyado siyang pangbata for me. Though perfect naman to sa mga group of friends, lalo na sa mga family dahil may mga pangbata, pangmatanda, at may mga fun activities gaya ng toboggan or alpine roller coaster. At dahil nga din busog ako sa kakakain ko today, hindi ko na rin na-explore yung mga kainan dito. At kung hindi nyo naman bet dito umakyat gamit ang cable car, pwede naman kayo umakyat dito gamit ang taxi. So ayan guys, nasa dulo tayo ng kanilang metro station and wow! Ito yung style ng mga post-Soviet countries sa kanilang mga subway. Malalalim na mga subway talaga doon. So napag-alaman ko kasi na maganda yung subway system nila dito at maganda mismo yung art ng architecture ng kanilang subway. Kaya sisilipin natin. Trip ko ngayon, di ba? Gusto mo yun? Actually, sobrang haba na ito kanilang escalator. Parang mga 5 minutes din yung biyahe pababa. At in fairness, no? Malinis yung kanilang subway station. Malinis guys, wala akong nakitang dumi, walang kalat. Very good ang mga cleaners natin for Monday. Char. Monday ako kasi dahil candy. Hindi ko alam kung nag-gets yung joke. Ang Kazakhstan ay dating bahagi ng USSR o Union of Soviet Socialist Republics. At nung mga panahong iyon, sa pamumuno ng Russia, lahat ng bansa na kasali sa USSR ay gumagamit ng Cyrillic alphabet para sa kanilang identity at mailayo sa Middle East or Western influences. Wow, ready naman tayo sa next station. At ang ganda din ng design. Tingnan niyo ba yung tile work dito, oh? Ang ganda, oh. Oh, di ba? Minusake na tiles. Ang ganda. Tapos ang bongga ba dito, be? Meron silang mga chandelier. Ayan, oh. I'm gonna swing. Char. Tunay nga be, ang subway system ng Kazakhstan, lalo na dito sa Almaty, parang isang museum. Bawat istasyon dito ay binubuo ng kanya-kanyang tema gamit ang mga mamahaling marmol, granite, mga musik at naglalakihang obra maestra. At kahit noong 2011 lang ito opisyal na binuksan, kuhang-kuha nito ang tradisyon ng lumang Soviet Union kung saan ang mga pampublikong tren ay idinidisenyo bilang palasyo ng mga mamamayan. Pero sa halip na propaganda ng komunismo, ang nakadisplay sa Kazakhstan ay yung kanilang sariling kultura, kasaysayan at mga bayani. Ito naman ba yung tinatawag na yurt? Isang portable circular dome type na tent na tradisyonal na tinitirahan ng mga Kazakh. Ang mga Kazakh talaga kasi is mga nomad. Itong mga yurt is yung nagsisilbing bahay talaga nila. Kaya nito ang malamig na temperatura ng winter dito. Ayan guys, dito tayo kakain ngayon guys sa Kaimak, isang restaurant dito be na sabi nila masarap daw. Siyempre alamin natin yun, daw lang eh. Ito actually kilala sila dito dahil sa kanilang style ng napaka
traditional, di umano dahil sa kanilang mga kyort. Ito yung kyort nila, kyort. Papakita ko sa inyo. Ito yung kyort nila, be. So, kyort na court, basta kyort, yort, basta yon. Siya yung sinuunang bahay ng mga nomads or ng mga katutubong Kazakh nung unang panahon na hanggang ngayon actually meron pa din. So, gawa siya usually sa balat ng hayop yung labas, no, para protektahan sila sa extreme weather nila dito na sobrang lamig at sobrang init. And then yung loob is meron silang carpet and meron silang style sa kisame para sa kanilang ventilation. Hindi ko lang kung napapansin nyo siya, ayun na meron siya something sa kisame. Pero be, hindi na tayo dito kakain sa loob ha, kasi medyo mainit ngayon at wala silang ventilation dito. So, meron sila dito mga medyo Alfredo naman yung style. Dito na lang tayo kakain. Tara, samahan nyo ako. Samahan nyo ako. Asa na kayo? So, ayan, be, dito tayo ngayon sa Kaimak. Isang yurt style na restaurant dito sa Almaty. And umorder na ako ng mga pagkain. So meron tayo ngayon ditong traditional smoked bone marrow. Putok-batok tayo for today's video ngayon, be. Tikman natin to. Actually, okay. Actually, hindi ko nga alam paano to kainin. Pero tara subukan natin, be. Shala ha, puputok yung batok ko pero social. Tapos tahimik lang. Kasi fine dining. Huwag mag-ingay. Ito guys, medyo mainit yung ating plato. Sizzling tong ating sizzling plate. Ayan guys. So, I think kukunin lang natin yung bone marrow at ilalagay sa ating tinapay. So guys, tara tikman natin to. Hindi ko rin guys, ba't in-order ko to? Medyo mahal-mahal pa naman to. Wow. So ito be, isa to sa kanilang mga traditional na appetizer. So tama naman ako be, na in-spread yung bone marrow, tapos nilalagyan siya ng onion. Can I ask for menu again? Menu? Menu? Mm. Okay. Thank you. Can I have Salad. yes, Greek salad. Greek salad? Yes. Okay. So dahil puro oil be itong, sorry, The Greek salad. Okay. The avocado. with avocado. Okay. Okay, just this one. Eggplant with tomato. No, it's okay. This one with avocado. Yes? Yes, yes. Okay. Okay. So, andito na rin guys yung isa pa natin in order. Meron tayo ditong Kyordak. Kyordak? Ano pangalan na ito? Nilista ko to eh. Kyordak. Okay. Andito na rin guys yung isa ko pang in order. Ito yung Kyordak. Isa rin siyang traditional food din nila dito. So, tikman din natin na siya. So, meron naman siyang potato and meron din siyang karne. Either ng horse or ng lamb or ng beef. Tingnan na lang natin ano yung mabubunot natin doon. Bunot na lang siya, be. Char.
So, tikman na natin to guys na isa pa. Ang ginamit naman nila dito is lamb. So, lasang-lasa mo yung lamb. Pro tip. Kinain ko na to guys para hindi mo na i-try dito. Okay. Mas masarap yung ganito sa Green Bazaar. Hindi ko alam kung medyo maalat lang siya or what. Pero dito, ang binabayaran mo dito talaga yung lugar. Masyadong sosyal. Kaya ba meron siyang potato, tapos meron siyang karne. Bili tayo ng karne. Ayan. Amoy na amoy yung lasa. If that makes sense. Amoy na amoy yung aroma ng lamb. And parang mas masarap siya kainin ata with kanin talaga. gusto kong i-modify yung mga pagkain nila. Parang gusto ko lagyan ng lime, ng lemon, para magkaroon ng onting acidity. Balikan natin ito habang mainit-init pa. Dahil bone marrow to, pag naramigan, titigas na siya. Kain tayo guys. May bone marrow pero walang bulalo. So ito na guys yung ating salad. Umorder naman akong salad para wait, usod natin to. Okay. Umorder naman akong salad guys para pantanggal umay sa karne. Okay. Greek salad. Okay. Mahal ba ang avocado dito guys? Ba't ang mahal lang pagkain ko? So itong Kyordak be, it's authentic food dito be sa Kazakhstan. And meron tong horse, merong meat, merong heart, may liver, may lahat ng lamang loob be. Kumbaga, ang sabihin kasi ng cure means to fry. Tapos the rest. So prinito siya na karne na may halong puso, atay, balon-balunan, and everything with potato. Hindi ito yung natikman ko sa masarap. Ito. At least. Hindi ko na alam kung mas masarap lang talaga yung version doon sa Green Bazaar. Kaya dito kasi ang dami na itong atay. Kaya pa sabi ko, iba siya sa nakain ko. Puro atay siya o tsaka puro puso. Balik ako sa dessert, balik ako sa salad.
Historical lang, be. Itong Cure Duck, pagkain talaga ito ng mga nomad. Alam mo naman ang history nila, diba? Mga nomad sila. So, ayun yung mga kinakain nila pag nagbabiyahe sila, lakad-lakad, travel dito, hinto, katayin yung isang alaga. Yan yung pagkain nila. So, ayan, be. Sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. Marami akong sinubukan. As surprised. Pero hindi ako nasarapan. Sabi ko nga, be, ako na ang kakain para next time hindi mo na ito orderin. So hanggang next time, be. Ubusin ko lang dito yung kaya kong ubusin. Hanggang sa next video, magkita na lang tayo, be. Paalam. Hi be! It's me, Francis Candier! Be, magta-travel kami ni Kay Toretto ngayong October-November sa Pakistan. 6 amazing days of fun, immersive cultural experiences mula sa Islamabad, Mingora, Malam Jaba at Kalambali. Welcome to Pakistan! Sama-sama tayong magta-travel, kakain, mag-i-explore at mag-i-enjoy. Tour packages starts at $699 USD. Meron ng breakfast, shared accommodation for 6 days and 5 nights, airport to hotel transfer, at group chat access sa amin. Visa fees and airfare are not included. Maximum of 3 payment installments. Pwede sa solo, sa friends, sa lovers, pati sa it's complicated. Kaya ano, tara na! Sama na sa amin. Let's travel in Pakistan!